Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danino Wamar, shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,376 hanggang 3,400. Maaga kang umalis sa kumpanya ngayon, kung saan ka nagpunta at kung sino ang nakilala mo. Diretsyong tanong ng matanda, tinanong ang mga salitang ito, ay nagpakita na ang matanda ay may pagdududa tungkol kay Sugwalan. Dahil sa meeting room na ito, napagmasdan niya ang pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Maliban kay Sugwalan, normal ang kanyang reaksyon. Bukod dito, si Sugwalan din ang huling taong gustong makita si Sugoyaw na makipag-ayos ng kooperasyon, dahil ayaw niyang mas mataas ang posisyon ni Sugoyaw sa kumpanya kaysa sa kanya. Kaya tiyak na may motibo si Sugwalan na ibenta ang pamilyang So. Dad, nagdududa ka ba sa akin? Sabi ni Sugwalan sa malalim na boses. Hindi ako nagdududa sa iyo, ngunit nais kong tanungin ka, kung ano ang mabuti para sa iyo sa ganitong paraan. Sabi ng matanda, nang marinig ito ng matandang babae ay kumunot ang noo niya. Ang bagay ay hindi nalaman. Mukhang natukoy ng matanda na si Sugwalan ang may gawa nito. Mahal ng matandang babae ang kanyang maliit na anak, dahil mas magaling si Sugwalan kaysa kay Sugoyaw. Sa opinyon ng matandang babae, si Sugwalan lamang ang may kakayahang pamunuan ang hinaharap na pag-unlad ng kumpanya. Paano niya nagawang ipagkanulo ang pamilya Su? Hindi pa malinaw. Paano ka magdududa kay Gwalan? Sabi ng matandang babae sa matanda na may pagkadismaya sa mukha. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ng matanda. Bago niya makita si Sugwalan, pinagdudahan niya ang lahat. Gayunpaman, pagdating niya sa meeting room, natukoy na niya na si Sugwalan ay isang insider. It's none of your business. Don't butt in. Malamig na sabi ng matanda. Bagamat hindi nakikialam ang matandang babae sa pag-unlad ng kumpanya, miyembro din siya ng pamilyang So. Kung may hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang mahalagang bagay, sisirain nito si Sugwalan. Wala itong kinalaman sa akin. Anak ko siya. Hindi ko alam kung ano siya. Paano niya magagawa ang anumang bagay para masira ang pamilyang Su? Ang pamilyang Su sa hinaharap ay magiging kanya. Sabi ng matandang babae. Ibinaling ng matanda ang ulo para titigan ang matandang babae, na may malamig na tingin at lamig sa mga mata. Sabi niya, kung nagsasalita ka, umalis ka sa meeting room. Anong ibig mong sabihin, talikuran mo ako? Mainit din ang ulo ng matandang babae, hindi sumusuko. Sa harap ng mga kaganapan sa kumpanya, kahit na ano ang iyong pagkakakilanlan, ito ay walang silbi. Sabi ng matanda, at agad na tumawag ng security. Dahil dito, medyo nauutol ang matandang babae. Kahit na siya ay kasal sa loob ng maraming taon, siya ay nag-away sa isa't isa, ngunit ito ay hindi pa nagagawa na siya ay nakaharap sa ganitong lawak. Ipinapakita nito na talagang galit ang matanda. Gwalan, hindi takot ang mga tao sa shadow slanting, naniniwala si nanay sa iyo. Sabi ng matandang babae kay Sugwalan bago siya lumabas ng meeting room. Sinubukan ni Sugwalan na huwag hayaang magpakita ng mga kapintasan ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay tumatapak sa manipis na yelo. Kung ang katotohanan ay nalaman, ang matanda ay ganap na imposibleng magpatawad. At hindi inaasahan ni Sugwalan na malalaman ang mga bagay ng ganoon kaga. Dad, kung nagdududa ka sa akin, dapat may ebidensya ka. Bakit mo nasabi na ginawa ko to nang walang dahilan? Sabi ni Sugwalan. Ang buong kumpanya, bilang karagdagan sa iyo, na gustong mabaigo si Sugoyaw, bilang karagdagan sa iyo,
na hindi gustong makitang tumalikod si Sugoyaw. Sabi ng matanda, Sugwalan light smile, sinabi, Dad, dahil sa kadahilanang ito, para matukoy mo na ako. Talagang walang ebidensya ang matanda na magpapatunay na si Sugwalan ang may gawa nito, ngunit sa oras na ito, tumunog ang kanyang mobile phone. Ito ay Sugoyaw. Agad na pinindot ng matanda ang answer button at binuksan ang pamode. Where have you been? Bakit hindi ako makalusot sa'yo? Tanong ng matanda sa tono ng pagtatanong. Tatay, napakahina ng boses ni Sugoyaw. Paliwanag niya sa matanda, I was waiting for Fengchen boss in Fengchen Company today. For no reason, isang grupo ng mga tao ang dumating at binugbog ako sa ospital. Kakagising ko lang at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ng matanda. Hindi ko alam, ngunit hinala ko na ang mga balita tungkol sa bagong bayan ay na-leak out. Natatakot ako na ginawa ito ng aking mga kakompetensya, sabi ni Sugoyaw. Yang Guangyuan, sabi ng matanda. Nang marinig ang tatlong salitang ito, nagngangalit si Sugoyaw. Ang kanyang paraan ay hindi malinis sa lahat ng oras. Hindi nakakagulat na gawin ang mga ganoong bagay. Tatay, paano malalaman ni Yang Guangyuan ang balitang ito? Tanong ni Sugoyaw. Tumangala ang matandang lalaki kay Sugwalan. Ito ay dapat ang kanyang pangalawang anak. Sino sa tingin mo ang magtatraidor sa pamilya Su? Tanong ng matanda. Nang marinig ito ni Sugoyaw, naisip niya kaagad si Sugwalan, dahil sinabi ni Sugwalan na hinding-hindi niya hahayaan na magtagumpay si Sugoyaw. Bukod sa kanya, walang sino man sa pamilyang Su ang nang-ahas na gawin ang ganoong bagay. Dad, sinabi ni Sugwalan na hindi niya ako hahayaang magtagumpay. Hindi niya gagawin iyon, sabi ni Sugoyaw. Kung siya yon, malalaman ko. Magpahinga ka ng mabuti, sabi ng matanda. Pasensya na po, pinalampas ko po ang pagkakataon ngayon, pero huwag po kayong mag-alala. Kapag handa na ako, hihingi ako sa aking mga kaibigan na tulungan akong magkaayos muli, sabi ni Sugoyaw. Don't worry, hindi ko ibibigay sa iba. With that, ibinaba ng matanda ang tawag. Ngayong naalis na ang hinala ni Sugoyaw, mas makukumbansi ang matanda na si Sugwalan ang gumawa nito. Kung ginawa mo ito, malalaman ko. Sa sandaling ipaalam mo sa akin na ito ay may kaugnayan sa iyo, isipin ang tungkol sa iyong sariling kapalaran. Sabi ng matanda kay Sugwalan. Dahil dito natakot si Sugwalan. Bago niya ito ginawa, hindi niya inisip ang kahihinatnan, dahil punong-puno siya ng pag-iisip kung paano mabibigo si Sugoyaw at kung paano siya aapakan. At sa sandaling ito, si Sugwalan ay may ilang panghihinayang sa kanyang puso dahil kapag nalaman na ang katotohanan, hindi lang siya mawawala ng posisyon sa kumpanya, ngunit maging ang pamilyang Su ay hindi na siya maa-accommodate ang kumpanya ni Su at dumiretso sa kumpanya ni Yang Guangyuan. Kung gusto mong malaman ang tungkol dito, natural na mahanap si Yang Guangyuan ng mas direkta, at ang makuha ang sagot mula sa bibig ni Yang Guangyuan ay ang pinakatotoo kapag siya kinakain ito sa mga kamay ni Bruce Lee, ngunit hindi siya naglakas loob na ilabas ang sama ng loob nito ng madali, kaya't nananatili lamang niya ito sa kanyang puso. Boss, nandito ang pamilyang Su para sa iyo. Sa oras na ito, pumunta ang sekretarya kay Yang Guangyuan opisina, ang matandang lalaki ng pamilyang Su. Sumimangot si Yang Guangyuan. Paanong makita siya ng matandang ito ng personal, papasukin siya. Sa mga salitang ito, handa na ang sekretarya na tumalikod, at pinigilan ni Yang Guangyuan, masyadong mahaba ang palda mo ngayon. Hindi ko na uulitin. Kung hindi, papalitan ko ang aking sekretarya. Nakangiting sabi ni Yang Guangyuan. Kinindatan ng kalihim si Yang Guangyuan at sinabing, Boss, nakita mo na ito noong hindi ko ito sinuot. May pakialam ka pa ba sa haba ng palda? Nang ang matandang lalaki ng pamilya Su ay mahinahong pumasok sa opisina ni Yang Guangyuan, si Yang Guangyuan ay nagpanggap na labis na nagulat at sinabi sa matanda, Mr. Su, tingnan mo ang iyong malungkot na mukha, hindi ito maaaring maging libing sa bahay. Panipi, ang matanda ay hindi kailanman pupunta upang makita si Yang Guangyuan maliban kung kailangan niya. Ang taong ito ay hindi kaibig-ibig alinman sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay o sa kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay. Ang kanyang mga salita ay parang pagmumura sa pamilyang Su. Yang Guangyuan, kung may libing sa pamilya ko, hindi ka makakatakas. Kahit mamatay ako, kailangan kitang hilahin sa tubig. Sabi ng matanda.
Humagalpak ng tawa si Yang Guangyuan at sinabing, Mr. Su, matanda ka na, at may sakit ka pa. Hindi ako katulad ng dati. Bata pa ako. Maaari akong makipaglaro sa ilang magagandang babae sa isang gabi. Paano pwede ba akong mamatay noong bata ka pa, hindi ka kasing makapangyarihan sa akin? Umupo ang matanda sa tapat ni Yang Guangyuan at mahinahong sinabi, hindi gaanong kalokohan. Paano mo malalaman ang plano ng kumpanyang Fengchen? Nagtaas ng kilay si Yang Guangyuan, nagkibit balikat at sinabing, paano mo papayagang malaman ng pamilyang Su? Hindi ba ako, Yang Guangyuan, ay walang karapatang malaman? Hindi ba kasing kaya ng pamilyang Su si Yang Guangyuan? Panipi, ang malamig na singgal ng matanda. Si Su Goyao ang gumamit ng relasyon ng kanyang kaibigan para malaman ito. Bukod dito, nakakasigurado siya na bago iyon, ang pamilyang Su lamang ang nakakaalam nito, at hinding-hindi magkakaroon ng ibang paraan si Yang Guangyuan. Ang bagay na ito ay may kinalaman kay Su Guolan. Nakilala mo ba siya ngayon? Sabi ng matanda, si Yang Guangyuan ay natigilan saglit. Gusto pa rin niyang gamitin ang bagay na ito para takutin si Su Guolan at gampanan ang asawa ni Su Guolan sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi niya akalain na tila alam ito ng matanda. Mr. Su, huwag mo akong sigawan. Paano ko malalaman ito? Hindi ko sasabihin sa iyo, ngunit wala itong kinalaman kay Su Guolan. Hindi makumpirma ni Yang Guangyuan kung talagang may ebidensya ang matanda, kaya hindi niya ito direktang inamin. Bukod dito, sa kanyang opinyon, kung naitatago niya ang bagay para kay Su Guolan, marahil ay ialok ni Su Guolan ang mga kamay ng kanyang asawa bilang pasasalamat. Para kay Yang Guangyuan, ang sex ay isang kailangang-kailangan na kadahilanan sa kanyang buhay. Basta ang babaeng gusto niya, gagawin niya ang lahat para makuha ito, kahit may asawa na siya. Mukhang napakaraming benepisyo ang ibinigay sa iyo ni Su Guolan. Kailangan mo pang tulungan siyang itago ito. Sa kasamaang palad, nasa kamay ko na ang ebidensya, mahinang sabi ni Su Guolan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Guangyuan, tinitingnan ang buong kumpiyansa ng matanda, na parang may alam talaga siya. Ngunit kung hindi niya ito pag-uusapan at si Su Guolan ay hindi, paano niya malalaman? Mr. So, kung wala akong ibang gagawin, makikita ko lang ang mga bisita. Napakahalaga ng oras ko, mamaya na ako makikipag-appointment sa boss ni Fengchen. Hindi ko maantala ang oras ko dahil sa iyo, sabi ni Yang Guangyuan. May appointment ka kay boss Fengchen. Biglang nagbago ang mukha ng matanda, dahil ayon sa balitang nakuha niya, hindi man lang pinansin ng amo ni Fengchen si Yang Guangyuan. Ngunit kung talagang gusto nilang magkita, malaki ang posibilidad na ang kooperasyon ni Fengchen ay mahuhulog kay Yang Guangyuan. Para sa pamilyang Su, ang balita ay halos nakamamatay. Dahil sa sandaling hayaan Yang Guangyuan ang ganitong uri ng tao na manalo ng kooperasyon, iba pang mga gusali ng mga materyales sa negosyo ng Yuncheng, natatakot ako sa hinaharap kahit na crack kaligtasan ng buhay pagkakataon ay hindi. Si Yang Guangyuan ay tiyak na monopolyo ang pamilihan ng mga materyales sa gusali ng buong Cloud City at gawin ang ibang mga tao na walang mapupuntahan. Ito ang kanyang karakter. Bakit? Nagulat ka ba? Ano ang nakakagulat sa ganitong uri ng bagay? Mayroon bang anumang bagay na hindi ko magagawa kay Yang Guangyuan? Napangiti si Yang Guangyuan na may pagmamalaki. Huminga ng malalim ang matanda. Ito ay isang sitwasyon na hindi niya naisip bago siya dumating. Akala niya ay may pagkakataon ang pamilyang Su, ngunit kung totoo ito, mas mababa ang pamilyang Su. Yang Guangyuan, ngayong may pagkakataon ka ng manalo sa kooperasyon, kailangan mo lang sabihin sa akin kung saan mo kukunin ang impormasyon, at aalis ako kaagad. Sabi ng matanda. Oh, tinaas ni Yang Guangyuan ang kanyang kilay at sinabi sa matanda, Mr. Su, mananatili ka ba sa aming kumpanya? Hindi ko inaasahan na wala kang kahihiyan, ngunit huwag kalimutan, ito ang aking kumpanya. Kung ako ay tatanungin yayain ka ng security guard, hindi magiging maganda ang eksena. Yang Guangyuan, nakuha mo na ang gusto mo. Mabangis na sabi ng matanda. Ano man ang iniisip o sinabi ng matanda, direktang pinindot ni Yang Guangyuan ang internal phone. Ang sekretarya na may kaakit-akit na figure ay pumasok sa opisina at tinanong si Yang Guangyuan, Mr. Yang, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Tawagan mo ang security guard.
Hindi komportable ang mga paa ng matanda. Hayaan mo silang tulungan siya. Sabi ni Yang Guangyuan na may panunuya sa mukha. Oo, hindi napigilan ni Secretary ang matawa. Yang Guangyuan, magpakalalaki ka at manatili ka sa frontline para makilala ang isa't isa sa hinaharap. Sa tingin mo ba ang pamilya Kung Su ay isang tigre ng papel matigas na sabi ng matanda? Mr. Su, ang pamilya Su ay isang bungkus lamang ng basurang papel. How dare you be a paper tigre? Tinatakot mo ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Yang Guangyuan at galit na sinabi. Sa oras na ito, pumasok ang security guard sa opisina. Alam ng matanda na kung pipilitin niyang manatili rito, lalo lang itong magpapasama sa eksena. Tumayo, iniwan ng matanda ang kanyang huling pangungusap, hindi pa tapos ang usaping ito. Ang pamilyang Su ay patuloy na makikipagkompetensya para sa plano ng pagtutulungan ni Feng Chen. Yang Guangyuan, mas mabuting huwag kang magpatalo. Kung hindi, hinding-hindi kita hahayaan. Walang pakialam si Yang Guangyuan sa ekspresyon ng isang dig-ears, para sa banta ng matanda, bilang isang biro sa pangkalahatan. Siya ay hindi kailanman natakot sa sinuman, at iniisip ni Yang Guangyuan na ang kanyang sariling paraan ay hindi ang maaaring paglaruan ng pamilyang Su. Nang umalis ang matanda sa opisina, kinuha ni Yang Guangyuan ang kanyang mobile phone at dinayal ang numero ni Su Guolan. Si Su Guolan ay nahulog na ngayon sa sitwasyon ng matinding panghihinayang. Nang ipagkanulo niya ang pamilyang Su, naisip niya lamang na huwag hayaang bumaligtad si Su Goyao, ngunit hindi niya pinansin na kapag nabigyan ng malaking upuan si Yang Guangyuan, ang pamilyang Su ay wala na ring tirahan. Kapag nawasak ang pamilyang Su, kahit na hindi tumalikod si Su Goyao, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Nang magring ang mobile phone at tumingin si Su Guolan sa isang serye ng mga pamilyar na numero, ang kanyang mga mata ay biglang nabigla. Kahit sa sarili niyang bahay ay subconsciously siyang lumilingon sa kaliwat kanan para siguraduhing walang tao kaya naglakas loob siyang sagutin ang telepono, "What are you calling me for?" Sabi ni Su Guolan na nagngangalit ang mga ngipin, paano kami maituturing na matandang magkaibigan? Malibang tawagan at alagaan ka. Sabi ni Yang Guangyuan na puno ng mga hinaing. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!